Ay, hello. Magandang morning or magandang tanghali. Ewan ko kung anong oras nyo panood ng video na to. As of now, it's alas 2:33 na madaling araw pala. Kaya pagpasensyahan na kung medyo hindi na ganun ka alive yung boses ko. Pero sana maintindihan nyo yung mga sabihin ko to. And to be honest, first time ko talaga na mag-record ng video tutorial. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Although, nasasama naman na ako dati sa mga seminars. Naging guest speaker din naman sa mga ibang seminars like sa UP about sa internet marketing. So sana meron kayong matutunan dito sa maiksing presentation na ito. Ito yung parang pinaka-start ng lesson natin. So, ang video nito is all about how to make money online, the basic. So, more on basic lang yung pag-uusapan natin dito. Wala masyadong technical. Sana, maintindihan nyo. Kung may mga tanong kayo, pwede nyo itanong doon sa group. Then, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna introduce yung sarili ko sa inyo. Ako po si Ed Pudol. Pwede nyo akong tawagin Ed, Kuya Ed. Yung iba, tinatawag nila ako Sir Ed, pero hindi ako mas comfortable siguro ako kung tawagin nyo nila akong Ed. So, some of you, kilala na ako. Halimbawa, si Janet, classmate ko yan ng high school. Tapos, the other, pinsan ko si Senny, tapos si Emma, kaibigan. Pero yung mga iba sa inyo, hindi ko pa na-meet or ngayon ko lang kayo nakilala. So, just call me Ed. Ed na lang. Huwag niyo akong tatawagin ng sir. Tinatawag lang ako ng sir ng mga estudyante ko kasi nagtuturo rin ako paminsan-minsan sa school. Parang passion ko kasi magturo eh. So, I'm a fully blooded Ilocano. Kaya kung ganito yung diction ko, kung meron kayong napupuna, yun yung dahilan. I'm proud to be a Ilocano. Diba, Miss Janet? And mga iba pang mga kapwa Ilocano. Baka yung mga iba dyan, Ilocano rin. Kagaya ko. Then, pero sa ngayon, I am residing in Balanga City, dito sa Bataan. Dito kasi ako nakapag-asawa with one kid. Boy siya, 3 years old. I am 41 years old now. And I am a full-time online marketer. So, since 2004, nag-online marketing na ako. Mula noon hanggang ngayon, yun na yung ginagawa ko. Hindi na ako naghanap ng ibang trabaho. Kasi mas nag-enjoy ako dito sa online. Kasi mas marami na akong time para sa family ko. At saka, anytime na gusto kong magbakasyon, halimbawa, wala akong iniisip or may gusto akong puntahan, nagagawa ko. Unlike pagka-employed ako, parang nahirap yung, ano ba tawag dito? Parang ang daming bawal, ang daming hindi pwedeng gawin. Kaya, mas gusto ko na mag full time sa online. What this video all about? So, ano ba tong video na to? Ano nga ba? Kanina ko pa may iniisip kung isasagot ko dito sa talong natin. Ang video na to is introduction natin. Introduction dito sa pag-aaral natin or dito sa coaching natin. So, i-consider natin na i-coach ko kayo kung paano kumita online. Pero, syempre, kayo pa rin yung nakakalam kung itutuloy nyo hindi yung program na to. Pero sayang naman, kasi first time ko to na magturo online.
ng ah, internet marketing. May mga tinuturuan na rin ako, pero karamihan sa kanila mga kaibigan ko. And 80% naman siguro masasabi ko na successful sila. So, gusto ko rin i-share sa inyo ang opportunity nito. Sana magtulungan tayo na lang. So, how I started my online journey. So, bago ko ituloy itong video presentation ko nito, gusto ko naman ikwento muna sa inyo kung paano ako nag-start sa online. Noong 2003, I guess 2002, natanggal ako sa trabaho. Dati kasi computer instructor ako eh. By profession, I am a computer programmer. So, yun yung tinuturo ko dati sa school. Nagtuturo ako ng computer programming at saka computer technician. Pero noong 2002, natanggal ako sa trabaho. Personal reason na lang kung bakit ako natanggal sa trabaho. During that time, wala talaga akong pera. Wala akong ipon kasi masyado akong kampante at that time na hindi ako matatanggal sa trabaho. Kasi pwede sabihin, pinagkakatiwalaan ako dun sa pinapasakuhan kong company. Kaya lang talaga, natanggal ako. So, literally, wala akong pera. Literally, broke talaga. Walang wala. Ang iniisip ko noon is maghanap ako ng trabaho either sa Maynila or dito sa Bataan. Pero napakahirap nang maghanap ng trabaho. So, I started to find a way para makapag-start ng business. So, nangutang kami ng kaibigan ko ng pera. Kaya lang, yung kinikita ng business na in-start namin is kasya lang. Kung minsan, kulang pa pambayad namin dun sa tubo ng pera na inutang namin. Kaya, anong nangyari? Nakakayaman aminin, kaya nagtago ako for 2 years or 3 years, I guess. Kasi wala na akong pambayad dun sa utang ko. So, literally, yung kaibigan namin na nakatira sa Gapan dati, na mayroong computer shop, siya yung umampon sa akin. Doon ako talaga nag-stay sa kanya. Siya yung nagpapakain sa akin. Ang ginagawa ko lang, tinutulungan ko sila sa computer shop nila. Pero at the same time, nag-a-apply naman ako ng trabaho siguro mga 3-4 beses din akong lumuwas ng Manila for my job interview as a web developer sa computer programmer. Kaya lang, they offered me 12,000 to 15,000 a month. Naisip ko, kung tatanggapin ko yung trabaho na yun, hindi ko mabayaran yung utang namin ng kaibigan ko, which is umabot na ng, I guess, 100,000. Siyempre, wala akong trabaho. That time, napakalaking pera yun. Hindi ko alam kung paano ko siya babayaran. Kaya naisip ko, kung 15,000 a month lang sasahurin ko at sa Maynila pa ako titira, walang matitira. Hindi ako makakapagbayad ng utang ko. Kaya ang ginawa ko, try kong mag-search sa internet. Kasi alam ko, noon pa, nung nagtuturo ako, sinabi ng boss ko na pwede akong kumita online. So, yun yung naisip ko na paraan para makabayad ako ng utang. That time, yun yung iniisip ko talaga, makabayad muna ng utang. Kaya lahat ng mga pwede kong basahin online, binabasa ko. At that time, mabagal pang internet dito sa Pilipinas mode. Siguro yung pa yata yung 56 kbps. Tapos, ang gamit pa is yung card lang, di ba? Meron kang card, bibili ka sa PLDT, tapos yun ang gagamitin mo. Dati, may 100 pesos ako, yun yung ginagamit ko. Bibili ako ng card, tapos yun yung gagamitin ko para makakonect sa internet. So, good for, sabihin natin, 6 hours. Kailangan ko gumising ng madaling araw, mga bandang alas 4 o alas 3, kasi yun yung mabilis yung internet eh.
aalis ako doon sa apartment ng kaibigan ko, tapos pupunta ako doon sa computer shop niya ng mga ganong oras hanggang sa magbukas na yung shop, andun lang ako, nag-i-internet. So, wala akong ginawa doon nung 2004 yun eh. 2004 ako nag-start na aral sa online marketing. Nag-start ako ng January, then puro aral lang. So, nandami kong sinubukan ko lahat, halos. Hindi naman ako kumikita. 6 months na, wala pa rin akong kita. Kaya lang, sige pa rin. Basa pa rin ako ng basa kasi madami kong nababasa na kumikita sila. Parang naniniwala ako dun sa mga kinikwento nila. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ako kikita. Until dumating ng November, accidentally, may nakita akong website na yung mga member ng forum na yun, ibinebenta nila yung mga website nila at yung mga iba naman bumibili. So, naisipan ko na ibenta yung site ko. Yung site pala na yun ay in-sponsor lang ng nakilala ko online from Singapore. Yung tao na yun, tinulungan niya ako na magkaroon ng sarili kong website. Binilahan niya ako ng isang domain at saka sinagot na rin niya yung web hosting ko. Ang ginawa ko na lang, gumawa ako ng program, tapos nilagyan ko ng laman yung website. So, ako yung nag-design ng website. So, yun yung first website ko. Then, nung November, sinubukan ko siyang ibenta. Pero bago ko siya ibenta, pinaalam ko muna dun sa mentor ko, which is Singaporean siya. Sabi ko, pwede ko bang itry na ibenta tong website ko? Sabi niya, sure. Then, sinubukan ko ibenta dun sa forum na yun. Luckily, meron nga bumili $100. Nung nabenta ko yun, tuwang-tuwa ako. Kasi, yes, finally, sabi ko, after 9 months, kumita na rin ako ng $100. Ginawa ko, yung $100 na yun, pinambili ko lahat ng domain and hosting. Pagkakalam ko, ganun ginawa ko eh. Pinambili ko lahat. Then, nag-develop ako agad ng website. 2 website. Then, pagkatapos nun, binenta ko ulit. So, gawa, benta. Parang gumawa ako ng bahay. Tapos pagkatapos na gawa ng bahay, benta ko kaagad. So, ganun ang nangyari. Pagdating ng December, nagpaalam na ako sa kaibigan ko na aalis na ako kasi nahihiya na rin ako sa kanila. So, pinayagan naman niya ako, kasama ko yung girlfriend ko. Yung asawa ko ngayon. So, tumira kami sa Olongapo. Sa Olongapo, mabilis na ang internet that time, 2005 January. Ginagawa ko kasi wala pa akong pambili ng computer, nagbababad ako sa internet cafe. Araw-araw yan, 8 hours na sa computer cafe ako. Yung pinagre-rentahan ko nga ng computer shop, hindi na niya pinaparentahan yung computer na ginagamit ko kasi nakalaan na lagi sa akin yun. Kasi alam niya na may ginagawa ako online lagi. So, sabi niya, i-reserve ko na lagi sa itong computer na to. So, araw-araw ganun lang ginagawa ko. Punta ako sa computer shop, gagawa ko ng website, nag-iipon ako ng mga lyrics, halimbawa, recipe, tapos kino-convert ko sila into database para ibenta ko dun sa mga kapwa ko online marketer. Then, siguro mga after 3 months, nakabili na ako ng 2 computer. Yung 2 computer na yun, kaya 2 nang binili ko noon kasi pinapunta ko yung dati kong estudyante from Tacloban. Sabi ko sa kanya, punta siya dito, tulungan niya ako kasi hindi ko kaya yung mga lahat, yung mga kailangan ng mga client ko kasi nagkaroon na ako ng mga maraming client that time eh. Kasi ako lang yung gumagawa ng website, ako lang yung nagbebenta ng database that time. So maraming order sa akin kaya hindi ko na kinaya. So pinapunta ko dito sa Bataan, yung dati kong estudyante ng Tacloban. Then after 2 months yata, May, pagdating yata ng May, umuwi na kami ulit ng Bataan. So, dito na kami sa Bataan, nag-stay. Then, tuloy-tuloy na yung online business. Noong 2008,
in-start ko yung Lectures of Online Services. So, maliit na company with 10 yata, 10 staff lang yung namin. Nag-start kami sa 10 staff. So, ang ginagawa namin, nagpro-provide kami ng service sa mga fellow online marketers. Yung mga hindi nila kayang gawin, yun yung ginagawa namin. Or di yung mga mahihirap na trabaho na sa palagay nila, aksaya lang ng oras, ina-outsource nila sa amin. So, yun yung so, dun kami unti-unting gumanda yung kita namin online. Pero besides sa pagpo-provide ng service, may mga iba rin kaming source of income. So mamaya, sasabihin ko rin. So ganun yung nangyari sa akin. Nag-start din ako from nothing. That time wala talaga akong magpagtatanungan. Walang ganito na free na nagtuturo sa amin. Kasi that time lahat may bayad eh. Kung gusto mong matuto online noon, kailangan mayroon kang puhunan. And that time, syempre, wala naman akong pera. At ang training noon is nagre-range ng $5,000 to $10,000 bago, para matapos mo yung isang training nila at wala pang kasiguraduhan yun na kumita ka. So, hindi ko kaya yun. Kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya yun. Then, why work online? So, ito, karamihan. Bakit nga ba gusto natin magtrabaho online? So, you can work at home or anywhere else. Sabi nga ng isang kasamahan ko, strike anywhere daw ang mga online marketer. Kasi, basta't may internet, mayroon kang computer, may laptop, pwede kang magtrabaho. So, kahit nasaan ka pa, nasa bakasyon ka man, gusto mong magtrabaho saglit, pwede. So, yun yung kagandahan ng nagtatrabaho sa online. So, you do not have boss. Wala kang boss, di ba? Minsan nakaka-stress yung may boss ka, lalo pagka yung boss mo terror. Yung pang tipong pagkagising mo ng umaga, naku po, ito na naman. Papasok na naman ako, makikita ko na naman yung boss kong manyakis. Yung boss kong sobrang sungit. Yung boss kong di na ako nakagawa ng tama, di ba? Doon pa lang, pagpasok mo pa lang ng umaga, stress ka na sa boss mo. So, kung sa online, wala kang boss. Boss mo, sarili mo. Then, you work anytime you want. So, since wala kang boss, bahala ka na kung anong oras mo gusto magtrabaho. Gusto magtrabaho magdamag, gusto mo magtulog maghapon, anytime na gusto mo, pwede. Better income opportunities. So, pwede kong i-guarantee na talagang mas magandang kinikita ko compare nung nagtatrabaho ako. Kasi ngayon, kahit paano, kinalakihan kong buhay, yung hirap, siyempre yung mga iba sa inyo, kilala nyo naman ako, alam nyo kung saan ako nanggaling. Galing ako sa mahirap na pamilya, pagsasaka ang kinabubuhay namin, okay lang sana kung malaki yung lupa namin, kaya lang, kapiranggot lang eh. Tama lang na pagkain namin yung kinikita namin. Kailangan, at may young age, kailangan kong magtrabaho sa bukid, kailangan kong magtrabaho para sa ganun, makapag-aral ako. So, pero dahil sa online marketing, masisiguro ko naman siguro ngayon na yung anak ko ay hindi na niya mararanasan yung hirap na naranasan ko dati. So, yun yung advantage para sa akin or naibigay sa akin ng online job ko or online marketing, whatever they call it. Earn dollar without leaving the country. So, hindi ko kailangan umalis ng bansa para kumita ako ng dollar. So, yung mga kapwa ko ng mga online marketer din dito sa Pilipinas, pare-parehas naman kami. Ang sinasabi namin, bakit kami pupunta ng abroad? Kung yung kikitain namin sa abroad, kikitain naman namin dito sa Pilipinas. Sabi ko nga nung nag-umpisa ako noon, kumita lang ako ng $500 a month.
hindi ko napapangarapin pumunta ng abroad. That time, ang palitan ng dolyar is 56. So, pag kumita ako dati ng $600, $700 a month, parang ang laki na. Laki na talaga, malaki na kita ko. Kahit ngayon may mga kumikita pa rin, may kumikita pa rin sa abroad na mas mababa sa $700. Tapos marami pang silang binabayaran. Malayo pa sila sa pamilya nila. So unlike pagka kami or kung kayo, naging online marketer kayo at gusto nyo nang mag-stay ng bahay ninyo, pag kumikita na kayo, pwede nyo nang gawin. So, yun yung kagandahan na isa pagka online marketer ka. So, pwede kang pumunta ng abroad. Gusto mo pumunta ng abroad, mamasyal ka na lang, di ba? Sa halip na magtrabaho ka doon, mamasyal ka na lang. Then, higit sa lahat, mas mahaba na yung oras mo para sa pamilya mo. So, ito yung gustong-gusto ko. Gusto ko, nasusubaybayan ko yung anak ko sa paglaki niya. At syempre, palagi kong nakakasama silang mag-ina, yung mag-ina ko. Naalala ko dati yung mga pinsan ko. Magandang ang buhay nila kasi nasa abroad yung mga magulang nila, pero lumaki naman sila na uhaw sa pagkalinga ng kanilang magulang. So sana, with the help of online marketing, hindi na maranasan ng mga anak nyo or anak ko din or nung pamilya nyo yung ganun na pakiramdam. So, can I really make money online? Ang tanong ko dyan, yes, you can make money online. Bakit? Eh kung ako nga kumikita, bakit kayo hindi pwedeng kumita? Kaya lang, hindi naman pagkat sinabi mong, gusto mong kumita online, mag-online na ako, kikita na ako. Hindi ganun kadali. Kailangan mo rin itong pagtrabahuan, kailangan mo rin mag-invest. Invest ka ng time, at saka kailangan mo rin pag-aralan talaga. Kung gusto mong maging successful online, hindi pwedeng kung ano na yung alam mo, yun na yun. Kailangan mo pa rin pag-aralan kasi marami ka pa rin kailangan pag-aralan online para sa ganun maging successful ka. Pero kung tatanungin mo ako kung kikita ka ba, oo naman. Ilan na yung mga kaibigan ko na nasabi ko naman kumikita na sila online at hindi na sila nagtatrabaho sa company or diba, hindi na sila namamasukan. So, nag-i-stay na lang sila sa bahay. Yung isa ko dating tauhan, after a year yata, napagpatayo siya ng bahay niya. Nagpaalam lang siya sa akin dati na magpapahinga muna siya. Pero at the same time, sabi niya, Sir, gawin ko yung tinuturo niyo nung nakaraan, alalayan niyo na ako. Sabi niya, sige, sure, sabi ko. So, after a year, after 1 year, kumikita siya, then nakapagpatayo siya ng bahay niya. Then, marami pa mga iba naman, may mga bahay na, stable na yung kita nila. Mga bata pa sila. Ako, 41 na ako. Pero karamihan sa kanila, nasa 20s pa lang . So, doon yung makikita na kung sila kumikita, bakit kayo? Hindi kayo kikita, di ba? Ang sikreto lang sa online kasi kung gusto mong kumita, patience lang. Kailangan matyaga ka lang, pagtyagaan mo, pag-aralan mo lahat ang pwede mong pag-aralan. Sabi ko nga sa inyo, 11 months bago ako kumita ng $100. Walang nagturo sa akin, sarili ko lang. Ngayon pa na may nagtuturo ng libre. Ang daming mga Pilipino na pwede niyong pagtanungan. Halos lahat ng mga Pilipino na nasa online marketer ay mababait. Kung gusto niyong makilala sila, subukan niyong mag-join sa SEO org Philippines. Hanapin niyo lang yung SEO Philippines na group sa FB. Meron silang group doon. Kasama rin ako doon. Pwede kayong mag-join doon. Pwede nyo ma-meet yung mga iba pang mga online marketer na Pilipino. Basahin nyo yung mga kwento-kwentuhan nila. May inspire din kayo. So, sana, after 3 months from now, ibabalita nyo na rin sa akin na kumikita pa kayo kahit $100 lang. Additional na rin yun, di ba?
Kung kumikita ka ngayon ng $2,000 a month at madagdagan ng $100 a month, $100 a month yung kita mo, o di may extra money ka na, pwede mo nang gamitin yung pang snack. Kung yun yung purpose mo, hindi na mababawasan yung 2,000 mo ng $100. Di ba? How much money can I make from online business? Depende. Nasa sa'yo yan eh. Para sa akin, walang limit eh. Kasi $1 billion ang umiikot online eh, everyday. So, nasa sa'yo yun. Kung gaano ka kadiskarte, gaano ka kasipag online. So, yun din ang katapat ng labor mo, ng sakripisyo mo. So, yun yung kikitain mo. Kung mas masipag ka, syempre, mas malaki kita mo. Mas madiskarte ka, mas masipag ka, lalong lalaki yung kita mo. So, pwede ka bang kumita ng 1,000? 2,000? Pwede. Meron ako dating, may kaibigan ako, or naging kaibigan ko na lang siya, naging kumpare ko na lang siya, dahil sa online. Na-meet ko siya sa isang webmaster forum. Dati siyang web developer din. Nakabase siya sa Makati. Sabi niya lang, 20,000 na daw yata. 20,000 something ganun yung sahod niya per month. Tapos tinatanong niya ako kung ano daw yung ginagawa namin kasi nakikurious daw siya pag nag-uusap, nagkikwentuhan kami. Puro mga online income yung pinag-uusapan namin. So, ikunento ko sa kanya. Tapos sabi niya, uy, maganda yan ah. Turuan mo ako. Sige, sabi niya, sure, ganito lang yung gawin mo. So, parang yung mga ganito lang din, kwentuhan lang. Tapos sabi ko sa kanya, try mo, mag-resign ka nun dyan. So, sabi niya, wag muna. Pag kumikita na ako ng $500 a month, magre-resign na talaga ako dito. So, after 2 months, 3 months, hindi kami nagkwentuhan. Matagal na hindi kami nagkakwentuhan eh. Mga gano'n siguro 2 months, 3 months. Tapos, pagdating ng 3 months, sabi niya, Pards, kumusta na? Oy, tapos yun, nagkwento na siya na hindi na daw siya pumapasok sa Makati, sa bahay na lang daw siya. Magkano kinikita mo na? Sabi niya, $600 pa lang per month. Nalampasan na niya yung target niya na, or goal niya na 500 in 3 months, 3 months yun. Then, after 2 years, siguro, after 2 years, kumikita na siya ng $10,000 a month. Sabi ko sa kanya, ako may mga tao ako, hindi ako kumikita rin ng kalaki. Siya, net na niya yun, yung $10,000 a month. Ganun siya kalakas kumita na online. So, ibig sabihin, malaki ang potential na kumita ka. Nasa sa iyo kung magkaano, kung anong sipag, diskarte, ang gagawin mo, para kumita ka ng mas malaki. So, walang limit. Kaya kung gusto mo kumita ng $100 a month, then syempre yung pagpupursige mo pang $100 lang, di ba? Kung gusto mong $2,000 a month ang kikitain mo, dapat yung sipag pagpupursige mo ay worth $2,000. So, ganun lang naman yan. There is no such easy money. So, akala ng marami, dahil naririnig nila, nagkukwentuhan yung mga tao, uy, nandun lang sa bahay si Ed, nandun lang sa bahay si Juan de la Cruz, yung kaibigan ko, sa bahay lang siya. Nagtatrabaho siya online, ang laki ng kinikita niya. Sabi na. So, akala mo naman, ganun kadali talaga kumita ng pera sa online. Sa totoo lang, alam naman talagang madaling pera eh. Sabi nila, madali lang magnakaw ka ng bangko. Hindi madali yun kasi buhay mo naman sinesakripisyo mo dun eh. Diba? So, hindi madali ang pera. Pagka may nagsabi sa'yo, bukas, milyonaryo ka na, o isang linggo, isang buwan, milyonaryo ka, tumakbo ka na at huwag kang lilingon. Kasi sigurado yun, gusto lang kunin yung pera mo. Basta't merong nag-offer sa'yo, matagal na ako, with my 10 years experience online, nasubukan ko na rin na-scam, ilang beses na rin ako na-scam. Kasi nga, syempre, normal na siguro sa mga tao yung gusto nila easy money. So, minsan, nasisilaw ka sa easy money. So, hindi ka nakakapag-isip. Pero sa ngayon pa lang, gusto ko kayong warningan
na kung ayaw mong mapahamak online, ayaw mong maubos pera mo online, mag-ingat ka sa mga easy money na tinatawag nila. Yung mga sinasabi nila, gawin mo ito, magbigay ka sa akin ng $100, ng $10, bukas, milyonaryo ka na. Pagka ganun yung sasabihin sa iyo, huwag kang maniniwala. Kasi, kung totoo yung mga sinasabi nila, wala na ngayon nagtatrabaho, wala na ngayon mahirap. Lahat tayo ngayon mayayaman na kasi lahat tayo mag-online na at gawin natin lahat yung sinasabi nila na bukas or sa isang buwan, milyonaryo na tayo. How to make money online? So, sabi ko nga, paano nga ba? Diba? Paano kami kumikita? Kayo, ikaw, kung pupunta mag-online ka, paano ka kikita ng pera online? So, ito yung purpose natin kay in-offer ko, yun yung purpose ko kay in-offer ko itong coaching program na to para mabigyan ko kayo ng idea kahit makapag-start man lang kayo na pumasok sa internet marketing, sa online marketing para kumita rin kayo kahit additional lang sa current na kinikita nyo ngayon. Karamihan kasi sa mga gustong pumasok sa online, kung minsan nahihirapan sila mag-start kasi wala silang gabay, walang magkukot sa kanila kung ano yung gagawin nila. So, dito, pag-aaralan natin kung paano kayo kumita ng pera online. So, kami, karamihan sa mga Pilipino, dito sila kumikita. Provide service. Mas nakikilala ang mga Pilipino ngayon dito sa provide service. Kasi 'di ba, yung mga yung mga nasa abroad, diba? Sa US, sa UK, sa Australia, yung mga may mga trabaho kasi online na kailangan ng mahabang oras na gawin yung mga trabaho na yon na hindi nila kayang isakripisyo yung oras na yon para gawin lang nila yung trabaho na yon kasi mas malaki kikitain nila sa ibang bagay. So, ang ginagawa nila, ina-outsource nila dito sa atin, sa Pilipinas. Halimbawa, meron kami tinatawag link building. Yung link building, so huwag nyo lang iisipin kasi technical pa yan. Parang, kailangan mo na, halimbawa, maghapon, 8 hours ka na nakaupo sa harap ng computer mo, yun lang ginagawa mo. Parang humihingi ka lang ng vote dun sa mga ibang website online, papunta dun sa website mo. So, hindi nila kayang gawin yon kasi sobrang time consuming. Kaya ang ginagawa nila, ina-outsource nila dito sa amin. So, pwede kayong mag-provide ng gano'n yung mga service. Halimbawa, magaling ka naman magsulat. So, pwede kang mag-provide ng gano'n service. Sabihin mo, igawan kita ng article or di press release, bayaran mo ako ng $5 for, let's say, 500 words. So, o di kaya magaling ka naman sa programming. Sabi mo, igagawan kita ng program, gagawan kita ng website, bayaran mo ako. So, yun yan. Provide ka ng service. Anything that you can provide online na service, pwede mo yun gawin. So, babayaran ka ng mga prospect clients mo. So, kung paano ka makakuha ng clients mo, then, sa mga susunod na mga araw, pagka, meron ka ng basic, natutunan na natin, sasabihin ko sa inyo kung paano naman kayo magkaroon ng client. For now, introduction lang naman tayo. So, yan, pwede kang kumita ng pera sa pag-provide ng service. Next is sell your own product online. So, kung meron kang sariling product, electronic product man, yung mga e-books, or software, pwede mong ibenta yon online. So, yun yung ibang way para kumita ka online. So, di kaya photography. Magaling ka talagang mag-photography. Pwede mo rin siya ibenta online. O di kaya magaling kang mag-video creation. Ganun din, pwede mo rin siya ibenta online. And marami pa ibang pwede mong ibenta online. Halimbawa, meron kang online store. Bibili ka ng damit sa Divisoria, tapos ibebenta mo online, pwede yun. Kasi yung mga iba, ganun lang ginagawa naman at kumikita sila. Yung, meron nga kaming kapitbahay dito, ganun lang din ang ginagawa niya. Bumibili siya ng mga damit, then binibenta niya online. So, pwede mo rin gawin yun.
Then, rent your online properties. Halimbawa, mayroon kang website. Para naman to, sa mga webmaster, halimbawa ako, kagaya ko, yung website ko, pwede kong parentahan yung ad space, parang tinatawag na yun, yung mga ad space na. So, pwede akong maglagay doon ng mga ads ng mga gustong yung mga yung mga company, ads company, ilalagay ko doon. Then, parang nire-renta nila, kikita ako doon. Then, affiliate program, sell other programs, sell others products. So, meron silang yung mga ibang online marketer, di ba? Meron silang mga products yan eh. Pwede kang magbenta ng product nila. Pag nakabenta ka, meron kang commission. So, nagre-range ang mga commission yan from 5% to 75%. Depende kung ano yung product na ibinibenta mo. Yung sa Amazon, di ba? So, siguro naman lahat kayo familiar na sa Amazon.com. Sa Amazon.com, pwede kang maging partner doon. So, yung isang site na gagawin ko para sa inyo, kasama yun, yung Amazon Store. Parang affiliate kayo doon. Bebenta kayo ng mga products nila. Bawa cellphone, hindi kaya solar panel, hindi kaya TV, pwede kayong magbenta. Pagka mayroong bumili ng product na binibenta ng Amazon sa site mo, meron ka ngayon commission na 5%. So, kung 1,000, nakabenta ka ng 100,000 sa isang buwan, meron ka nakita na 5,000. So, $5,000, that is about 200,000 pesos. Malaki na yun. Pwede na pagtyaran, di ba? Then next, what do you need to start online business? Ano ba kailangan mo? Kapag-start, sabi nila, dami lang kailangan, marunong akong mag-computer, kailangan magaling ako, kailangan programmer ako. So, yung mga iba, yun yung iniisip nila, ay, wala akong alam sa computer. Ay, gusto ko sana yung ginagawa mo. Kaya lang, hindi naman ako programmer. Hindi ako marunong gumawa ng website, hindi ako web developer. Ang tanong ko lang dyan, marunong ka bang gumamit ng computer? Pag marunong kang gumamit ng computer at marunong kang magbasa, for sure, kaya mong gawin ang ginagawa ko. So, ilang mga kailangan mo? Computer. Working computer, Baka naman may computer ka nga, hindi naman gumagana. Internet connection. Mas mabilis, mas maganda, syempre. Verified PayPal account. So, yung PayPal account, so makikita nyo yan, kung gusto nyo silipin, paypal.com. Ito yung ginagamit ng mga online marketer to make payment. Yung mga yung mga transactions nila. Halimbawa, bibili ako or magbebenta ako ng website ko online. So, yung bibili, dapat dun sa PayPal ko, ipapadala yung payment niya. So, parang yung PayPal, parang yun yung bangko online. So, from PayPal, pwede ko na ngayon i-withdraw sa bank account ko. So, kailangan nyo ng PayPal. Para magkaroon kayo ng PayPal, kailangan nyo ng credit card or debit card. Madali lang naman nang kumuha ngayon ng debit card dito sa atin. Punta ka lang sa RCBC o di kaya sa Union Bank, tapos tanungin mo kung ano yung available nila na pwede mong kunin na debit card, yung Visa card nila. Sa Ion, meron sila, sa Union Bank, meron sila yung Ion card. Sa RCBC naman, meron sila yung may wallet Visa card. So, yun, pwede mong gamitin yun to verify your PayPal account. Kasi pag hindi mo na-verify yan, hindi mo mag-withdraw at magagastos yung pera na napumasok sa PayPal account mo. The lack of patience. Ito, sabi nga ng mga batikan na mga guru online, the name of the game is patience daw. So, kung wala ka nun, huwag ka nang pumasok sa online marketing. Kailangan mo dito maraming tiyaga. Matyaga kang mag-aral, matyaga kang sumunod sa mga sinasabi sa iyo ng mentor mo. Hindi ka naiinip sa isang program, hindi mo siya titigilan hanggat hindi ka kumikita ng pera. Yun ang sikreto ng mga successful sa internet marketing. What is the coverage of my coaching? So, ano ba yung mapag-aaralan mo dito? Ano ba yung sasama ko dito sa coaching na to?
So, niche keyword research. Ito ang isa sa pinakamahalaga sa online marketing. Kung ang balak mo is mag-create ka ng sarili mong website, sarili mong blog, or kahit ano pa, basta't may involved na website, kailangan mong matutunan ito. Hindi man napakalalim yung di-discuss ko dito, pero sisiguraduhin ko na maiintindihan mo or magkaroon ka ng basic knowledge sa niche and keyword research. Para sa ganun, yung na lang yung dadagdagan mo, meron ka ng idea dadagdagan mo na lang sa pamamagitan ng pag-research mo rin online. Napakaraming topic about sa niche and keyword research. So, kung gusto mo, pwede mo nang i-advance study yan. Actually, yung pinapagawa ko sa inyo dun sa FB group, so, parang kasama na dito. Yun yung, baka yun yung susunod ko na topic after this video. Next, I will build 3 sites for you for free. So, kailangan nyo lang mag-provide ng 3 domain at saka yung web hosting nyo. Yun yung bibilhin ninyo. Yung pag-create ng website ninyo, ako na bahala mag-create nun for free. Naka-free kayo ng 75,000 pesos. Kasi, ang charge namin sa mga client namin na local is 25,000 per website. Pero, sa inyo lang na 10, ibibigay ko ito ng libre. Wala kayong babayaran sa akin. Ako mag-build ng website ninyo. At ito yung gagamitin ninyo as startup ninyo sa online marketing career ninyo. Yung unang website na gagawin natin is video website. Yung video website na yun is gagawa tayo ng mga compilation ng mga video na manggagaling sa YouTube. Halimbawa, meron akong isang website about halimbawa sa batawag doon yung automobile. So, yung website ko na yun, ang laman niya is puro video about sa mga sasakyan. So, ang target ko doon na audience is yung mga mahihilig sa sasakyan. So, paano ko i-monetize yun? So, pwede kong i-monetize, maglagay ako ng mga affiliate ads. Yung sabi nga, pag nakabenta ako, meron akong commission. Or, pwede ko ibenta yung website na yun later on. Halimbawa, nag-start na namuhunan ako sa kanya ng $25. After 3 or 6 months, ibebenta ko siya ng $150. So, malaki yung tinubo ko. Diba? Hindi lang 100%. Then, the second website, gusto kong gawin para sa inyo ay Amazon Store. Yung Amazon Store, ito yung sinasabi ko kanina, yung magbebenta kayo ng products ng Amazon dun sa website ninyo. Then, pag may bumili, meron kayong commission. Then, the third one is about naman sa affiliate din. Ito yung website na ginawa nung mga iba kong tauhan dati. Yun, lalo yung kinagwento ko sa inyo na pagpatayo ng bahay. Kumita siya. Kaya lang, yung dalawa, yung una at saka itong pangatlo, risky kasi sila. Ang tawag namin sa kanila, yung mga website na yan is churn and burn. Ibig sabihin, kikita ka sa kanya, pero after a few months, wala na. Parang hindi ka nakikita sa kanila. So, yung reason, saka ako nasasabihin kung bakit hindi bigla na lang wala silang kumita. May chance din na hindi talaga sila kumita. Pero kung kumita naman siya, malaki ang kikitain sa kanya. Next, how to send traffic to your website. So, kung hindi mo alam kung paano maglagay ng traffic sa website mo, wala rin kwenta yung website mo. Kung ikaw lang, sinanay mo, girlfriend mo, asawa mo lang ang pumupunta sa website mo, walang kita yun. So, dapat maraming tao ang pumupunta sa website mo para sa ganun marami ka rin kikitain. So, hindi ibig sabihin pag mayroon ka ng website, kikita ka na.
Kailangan alam mo kung paano pupunta yung mga tao doon sa website mo. So, kasama yon yung basic how to send traffic to your website ay i-discuss ko rin or ituturo ko rin sa inyo. Then, basic search engine optimization. Ito, ngayon, marami ng pinayaman na Pilipino ito. Ito, search engine optimization. So, ang ginagawa kasi dito is, sila yung mga taong mga yun, ginagawa nila is, sinusure nila na yung website, halimbawa, yung website ko, for a specific term, halimbawa, Mitsubishi Montero. Gusto ko pag sinerch ng tao sa search engine, halimbawa sa Google yung Mitsubishi Montero, yung website ko yung unang magpapakita doon sa search result. So, yun yung trabaho ng mga search engine optimization. Ito yung nagpo-provide ng service na to. So, kung natutunan mo to, pwede mo ito ngayon gamitin as a service. So, pwede kang mag-charge. Halimbawa, irarank ko yung site mo for a specific keyword for, let's say, $200, $500, or $1,000. Depende kung gaano kahirap yung keyword. So, mahalaga to. Pag natutunan nyo to, dagdagan nyo ng dagdagan yung knowledge nyo about this. At siguro ko sa inyo, kung hindi nyo nang gagamitin para kumita kayo, para mag-provide ng service, pwede nyo gamitin ito para sa mga website nyo naman, para sa mas malaki ang kikitain ng mga website ninyo. Kasi, mas mataas ang ranking mo sa search engine, mas maraming makakakita sa site mo. Mas maraming pupunta sa website mo. At sabi ko, mas maraming taong pupunta sa website mo, mas maraming kita mo. How to monetize your website. So, paano makikita doon sa website mo? Meron ka ng traffic, meron ka ng website. So, ang susunod doon is, paano ka nakikita? So, dito, sasabihin ko rin sa inyo kung paano nyo monetize yung website ninyo. So, do I guarantee that you will make money during or after this coaching? No and yes. Yes or no? I don't know. Yes and no? Yes, kung susundin nyo lahat yung sasabihin ko sa inyo, ginagarantihan ko kayo, nakikita kayo. At hindi kayo aayaw. Dapat, ang rule number 1 natin, huwag kayong aayaw. Sundin nyo kung ano yung mga sasabihin ko sa inyo. At mag-research kayo. Research, basa, para sa magtagumpay kayo. No, kasi kung hindi nyo naman gagawin yung mga sinasabi ko, kahit ano pa yung sabihin ko sa inyo, kahit ipagbildulan ko pa sa inyo, yung knowledge na gusto kong impart sa inyo, wala rin. So, nasa sa inyo yun. Kung ang guarantee, kayo ang magsasabi kung gusto nyong kumita o hindi. Pero kung gawin nyo, sinisigurado ko sa inyo, kikita kayo. Why I am offering this free coaching? Okay? Bakit nga ba? Nagbayad ako dati ng $1,000 for a coaching kung paano gumawa ng sarili kong product online. Pero wala naman, marami akong idea, marami akong natutunan naman doon sa coaching na yun. Pero at the end, wala naman akong kinita kasi hindi ako nakapag-create ng sarili kong product. So, I paid $1,000 at hindi lang yun, marami pa akong sinalihan ng mga coaching program na nagbayad din ako. So, ibig sabihin, kung gusto mong meron kang coach online, kailangan mong magbayad. Pero bakit ako nagbibigay ng free? Bakit free? Siguro gusto ko talaga rin makatulong. Pero maliban doon, syempre, meron din akong hidden agenda dyan. Talagang hidden agenda na. Actually, hindi naman siguro. Pero sabihin na lang natin ganun. Kasi, halimbawa, kayong 10, 2 sa inyo kumita. At, syempre, pagdating ng araw, sabihin ko, magbigay naman kayo ng testimonial na nung kinotes ko kayo, kumita kayo. Ngayon, pwede ko na, ngayon, mag-o-offer na ako ngayon sa susunod pala, mag-o-offer na ako ng
coaching kagaya nito, pero may bayad na siya. Ngayon, gagamitin ko ngayon yung testimonial ninyo para sabihin sa mga iba pa na gustong matuto rin online na ito yung mga dati kong tinuruan at ngayon kumikita na sila. So, bakit hindi ko nalang ginamit yung mga sinasabi ko na kumita na? Gusto ko kasing subukan itong tatlong website na to, yung sinasabi ko, kung kikita yung mga tao na wala pa talagang knowledge sa internet. Kasi yung mga iba, naging tauhan ko na dati. Kaya, at least, mas madali na para sa kanila na implement yung dati nilang ginagawa sa trabaho namin. So, kaya pinili ko yung mga wala pang alam para sa ganun, dito ko ngayon mapapatunayan kung pwede ba talagang kumita using these 3 website yung mga wala pang alam. So, sana kumita kayo para sa ganun, siguro naman pwede nyo akong bigyan ng maganda-gandang review pagdating ng araw. Pero saka natin pag-usapan yung review. Sana talaga kumita kayo. Wish ko lalo yung mga gusto ko talaga rin makatulong sana sa mga sa abroad. Sa kanila ako gusto talaga i-alok yung online coaching pagdating ng araw. So, tulungan nyo ako na kumita kayo para sa ganun, matulungan din natin yung mga ibang ating kababayan na sa abroad na gusto nang umuwi pero walang naghihintay na opportunity sa kanila dito sa Pilipinas. So, salamat at alas 3 na yata. Thank you for the time. See you on next video. Pag-usapan natin sa next video yung about sa keyword research at para makapag-start na tayo doon sa website ninyo.